doon sa kayo ay hingian ng inyong salin. Subalit, it's been 3 months, wala po kaming natanggap. Ang grupo po namin ay nag-decide na to bring that into a proper forum. Sa korte, sa ombudsman po kami nag-file ng aming complaint laban po sa ating Chief PNP. Nakakalungkot lang pong isipin na sa simpleng tao lang po namin, hindi po kami nangahamon ng away at lalong wala po kaming kakayanan. Hindi po ba ang ating kapulisan ay nandyan para bigyan seguridad ang bawat mamamayan? Hindi po ba kayong mga kapulisan ang dapat naming takbuhan? Bakit po ako, sa simpleng kong pagkatao, na kailangan imbestigahan, kailangan puntahan pa ang aking probinsya at kilalanin kung sino ako, kung anong pagkatao ko? Bakit po ba na pinipilit akong inuugnay na meron taong malaking tao, kaya kami lumulutang ngayon at nag-file? Hindi po biro itong hamon sa amin. Meron po kaming mandato sa grupo namin, ang Coalition of Filipino Consumers, protektahan ang bawat mamamayan, lalo na po sa hanay ng mga consumers. Ako ay naniniwala pa rin ng ating kapulisan ay magbibigay pa rin sa atin ng seguridad. Marapat lang din sagutin at may karapatan po ang ating Chief PNP doon sa aming mga akusasyon para sagutin po sa publiko at hindi pa po madawit ang departamento na kanyang hinahawakan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Tagalog. So, for the record po, meron po kayong organization, pero itinatanggi po ninyo na merong makapangyarihang mga personalidad na nasa likod nyo o meron kayong interes na pang-personal, kaya po maliban sa sa hanay ng kapulisan. Salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw, bagamat hindi po namin kayo pinatawag na nandito po kayo para bigyan linaw din yung mga issue. Ngayon po, may tanong ko na po si Chief PNP kasi ito naman po talagang nakalambitin na sa mga ulo natin. Alam naman natin to, darating din tayo sa puntong ito. Kaya nga po, mas maganda sana kung nandun na kayo nung huling hearing dahil mas para sa akin, lumawala pa ang sitwasyon para sa inyo. Alam niyo po, Chief PNP, dito po sa Public Information Office, nakita natin meron akong nakita sa internet na sinasabi dito na nung March 14, 2013, upon the instructions of the Chief PNP, Director General Alan Lamadrid Purisima, the PNP Directorate for Intelligence issued a memorandum on March 14 directing all regional directors to conduct lifestyle checks on PNP personnel assigned with offices vulnerable to corruption from the regional headquarters down to the police station. So, as early as of March 14, 2013, naniniwala na po kayo na magkaroon dapat ng lifestyle checks. At sa atin pong gobyerno, ang pagdedetermina nito ay pinagtutugma ang iyong salin at ang iyong pamumuhay. At ang inyong sweldo, kung ano ang nakasaad sa salin at kung ano ang iyong pamumuhay. Kasi kasama din po yan sa atin na bilang mga kawani ng gobyerno, fina-file talaga yung salin. Nagkaroon po ng duda, hindi dahil sa pagkatao ninyo kaagad, kundi dahil nung hinahanap ng media at ng iba't ibang taong salin ninyo, unang-una ang PNP, hindi po ibinibigay kaagad ang salin. Na ako, nagpatakbo rin ng isang ahensya, bagamat maliit lang po. Pag may humihingi po, susulat lang ang kadahilanan, minsan hindi pa, bibigyan ng kopya. Pangalawa, ang civil service, di umano na wala daw yung salin dahil kasalanan nila, na file nila dun sa rank and file. Hindi ko sinasabing kasalanan ninyo yon.
Tapos ang Office of the President, ganun din, hindi din nabigay agad ang salin. So nagkaroon pa ng mas malaking pagdududa. Ngayon matanong ko lang po kayo. Kasi po kayo po, ipagpaunawa na po ninyo, no? Dahil lahat naman po tayo, yun po yung ating basihan, ay yung ating salin. Nakalagay po doon kung ano ang ating mga kinikita, ano yung ating ari-arian. Kaya po ginagawa yan para makita na hindi tayo nakikinabang sa ating pwesto sa maling paraan. So kung madidepensahan naman natin to at totoo naman ito, wala namang dapat ikubli sa publiko. Wala naman tayong dahilan para ikatakot na sabihin ang katotohanan. Kayo na mismo ang nagsabi sa umpisa pa lamang na pagkakataon po ninyo na maexplika ang inyong sarili. At ito na po ang pagkakataon na ito. So matanong ko po kayo tungkol po sa inyong SALN na isa pong public document. Ang gusto ko lang po i-reiterate yan. Public document po. Lumabas po kayo sa isang palatuntunan sa telebisyon. Nung umpisa, Bandila, tinanong po kayo, meron po ba kayong pinapatayong property sa San Leonardo, Nueva Ecija? Kung hindi ako nagkakamali, mga June or July ito, ang sagot po ninyo, wala po. Natatandaan po ninyo yon? Your Honor, wala po akong pinapatayong property, kundi meron na pong nakatayong bahay ko sa Nueva Ecija during that time. Oo nga po eh. Yun nga din ang naisip kong magiging explanation nyo ngayon. Wala, yung pagkatanong kasi sa inyo, may pinapatayo ba? Kaya sabi nyo, wala po. Pero meron nang nakatayo. So tama naman po yun. Meron. Yes, Your Honor. Oo, kasi nga nakalagay nga dito sa salin ninyo. Kaya nga po, nung may pumunta doon, may haka-haka nga na merong ari-arian doon, pinuntahan, nakuna ng aerial shot, no? Tama naman kayo, wala namang pinapagawa, pero mukha namang bago-bago. Matanong ko po sa inyo, kailan po ninyo binili ang lupa na yan at gaano kalaki po yan? Yung pong lupa na yun, Your Honor, ay nabili ko po nung mga panahon 1998. 1998, more or less, Your Honor. Nakalagay po dito 2002, acquisition. Yung pong pagsisimula po sa pagpapatayo po ng bahay, Your Honor. So nabili po ninyo to 1998. Opo, gaano po kalaki yung lupa? Yung lupa po, Your Honor, ay umaabot po ng 4 na hektarya, 4.7 hectares, Your Honor. So 4.7 hectares po yan. Ngayon, tama po ba itong yung mga pinapakita sa telebisyon, tama po ba na ito ngayon ang sinasabi niyong property? Ito po ba yon? Or kung hindi niyo nakikita dyan, yung pinapakita po sa telebisyon, yun nga po ba yon? Tama po, Your Honor. Opo. Kasi po, yung value po, yung fair market value na inalagay ninyo dito ay 3.7 million. Ngayon, gusto ko lang malinawan, bakit po ito yung halagang pinili ninyo? Ito po ba yung una ninyong inilabas na halaga para gawin yung lugar na yan? Pagbili niya? Ano po ba ang ibig sabihin nito? Yung mga nagastos po, lahat-lahat po yan, Your Honor. At base po sa assessor's value na inalungkat po natin itong nakaraan, umaabot po ng, yung buong property po, umaabot po ng 1.7 million sa assessor's office. Ganun po kababa yung nakita natin? Kasi po yung bahay na yan ay isang 204 square meters po yung bahay. Ito po yung may swimming pool? Opo. 204 square meters lang po to? Yung bahay po. Pero may mga outhouses din po yan eh. Opo. Magkasama po yan sa isang property, hindi po ba? Yes, Your Honor. So 1.something million lamang? Yun po yung assessed value po. The floor value. The floor value of the house, sir. The floor area. So, kaya po, ganun yung inyong assessment. Ngayon, nung binili po ninyo yan noong 1998, nasa PNP na po kayo noon. Yes, Your Honor. Paano po ninyo nabayaran yan? Ito ba'y may utang po kayo sa bangko? Ito ba'y hinulug-hulugan ninyo o binayaran ninyo ng one time? Magkano po yung una ninyong pagbayad dito? Sa 4 hectares na wala pang nakatayo? Ang aking pong natatandaan, Your Honor, ay umabot po na 150,000 yung binayaran ko po. Yung 4 hectares in 1998? Yes, Your Honor. Tapos, ito pong 3.7 million, nadagdag ito dahil sa construction cost and appreciation value ng lugar?
Yung construction, yung mga nagastos po natin doon, Your Honor. Paano po ninyo binayaran yan? Nanggaling po sa ating kinikita bilang pulis, na sa sweldo po natin, kasama na rin po yung aming pamilya, Your Honor. Matanong ko lang po kayo, no? Kasi public record kami po sa mga senador, pag natanggal po yung taxes namin, ang aming sweldo po ay 59,000 a month, no? I don't know about you, sir. I think you're claiming more deductions, sir. But anyway, so maybe 66. In my case, it's 59. Maybe perhaps because I'm a junior senator. May I ask you, General Purisima, how much are you paid a month, sir? My salary, Your Honor, is maabot po na 107,000 in 1 month. 107,000 a month. Yes, sir. Tapos yung asawa po ninyo bilang Treasury Examiner, kawani rin po siya ng gobyerno, tama po ba? Sa isang insurance company po Insurance company. ng Armed Forces of the Philippines, Your Honor. So ang kinikita niya hindi naman siguro po tataas sa kinikita ninyo, no? Hindi po, Your Honor. Sige po. So kung 100,000 kada buwan, mga 1.2 million po ang sa isang taon kayo, no? Pero hindi pa po nakakaltasan ng buwis yan. Hindi po, Your Honor. So siguro, mga gano'n na rin kung pinagsama ninyo yung sa inyong mag-asawa. So, paano po ninyo nabayaran yung construction cost nito? Cash po ba? May utang pa kayo sa bangko? Paunti-unti po, Your Honor, yung pagkukonstruct po niyan. At yan yung mga savings din po na meron po kami, yun ang ginagastos po namin. And Your Honor, I have here my statements of assets and liabilities and net worth. If I may submit it to you, if you are... Thank you, sir. Appreciate that generosity. But I have advanced copies from certain sources. I think it's the same copy, so you can just tell me if I'm not reading the same figures. Another question about your SALN, sir. Kasi ito po, alam mo yung mga tinatanong ko po, pag hindi ko po ito tinanong ngayon, marami pong magtataka. Kasi po natatanong na rin po ito sa media, ang hinihintay na lang po ay ang sagot ninyo. Meron po kayong mga sasakyan na binilin po ninyo ng 2013. Ang isa po nga dyan ay ang isang sasakyan ay ang Alphard na 3.2 million ang halaga noong 2013 na binabayaran pa ninyo dahil meron ngang utang sa bangko. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ano ba yung sinasabi nila na nakalista dito, maaaring pagkakamali lamang ninyo sa pag-fill up ng SALN, no? Pero may utang kayo, pero parang hindi yata bumababa yung utang ninyo sa pagbabayad ninyo monthly? Dahil yung utang ninyo ng 2013, halos ganun pa rin po yata dun sa car loan. Tama po ba? Nakalagay dito 3.5. Tumaas pa ang outstanding balance. Hindi kayo nagbabayad ng interest? Ganun ba yon? Nagbabayad po ako, Your Honor, dito sa aking car loan na ginawa dito po sa RCBC. Siguro dapat ayusin po ninyo kasi yung value ng kotse 3.2 in 2013. Sinabmit po ninyo ito. Hindi ko po ma-eksakto, Your Honor, yung pero umaabot po ng hindi ko po sigurado, Your Honor, yung exact amount. Sige po. Kaya ko lang po natatanong kasi syempre, di ba, we have to be able to live within our means so that we're not suspect to anything. Million, at meron po kayong property na ganito na although ang valuation po ninyo ay mababa, pero kung titignan natin, parang hindi naman yata 200 square meters lang ang area nito. Siyempre, nagkakaroon lang po ng duda doon.
although ang korte na magdidesisyon nito, ang isa pa pong tanong ko, 2013, meron po kayong Land Cruiser, no, na late model Land Cruiser, 2013 po to, valued at 1.5 million. Tama po ba? Yes, Your Honor. Saan po kayo nakabili ng Land Cruiser na 2013 na 1.5 million? Parang maraming magkaka-interest po dyan. Ito pong Land Cruiser na to, Your Honor, ay nabili ko mismo sa dealer ng Land Cruiser dito po sa San Fernando, Pampanga, na nagkataon po ay nagbigay po ng malaking diskwento. Yung kalaki ay kailangan pag-aralan mabuti kasi kung ang halaga niyan ay between 6 to 7 million tapos na ibenta sa inyo ng 1.5 million, isipin ninyo, bakit kaya binibigay sa akin ng napakamurang halaga ito? Wala naman po sigurong kontrata yung dealership na inyo sa PNP, tama po? Wala po, Your Honor. Opo. Actually, yung halaga po ng is yung pong Land Cruiser po na Prado, hindi po yung regular na Land Cruiser. So Prado ito. Opo, Your Honor. Pero kahit na ba, sabihin na natin 4 million yung Prado, no? Malaki pa rin yung diskwentong na ibigay sa inyo. Inuulit ko lang po, kaya ako po tinatanong to dahil ito po ay isang pampublikong dokumento na ginagamit para masuri mabuti. Ngayon po, gusto ko rin pong malaman na meron kayong trucking business, tama po ba? Opo, Your Honor. Magkano pong kinikita ng trucking business ninyo taon-taon or average? Hindi ko po nasisigurado yung exact amount, Your Honor. Kasi po ang ating pong ginagawa lamang po ay kung may nangangailangan, tumukontak lang po sila sa atin. Tapos maghahakot po tayo ng bato o kaya buhangin sa mga lugar at idadalhin po sa kanila. At hindi po kasi araw-araw po yun, Your Honor, na para bang ganun ang talagang nangyayari. Pero siguro meron naman po kayong report every year, quarterly, kung ilang hakot yon at magkano yung kinikita ninyo taon-taon. Dahil magpa-file po kayo ng taxes. So kasama po yan. Kung meron kayong interest dun sa trucking company, dapat na kasama po yun. Kung hindi nyo natatandaan, okay lang po. Pwede naman ninyong ibigay sa susunod. Pero meron ba kayong alam na halaga? Kasi kung kaya ko po yan tinatanong, kasi marami nagtatanong, paano niya nabibili ang mga bagay? Paano siya nakakapagpatayo ng ganon? Kasi hindi naman po masama na ang isang katulad natin ay merong mga ibang pinagkakakitaan na legal. At kung kaya naman natin bilhin ng mga bagay at mapapakita natin na marireconcile ito sa ating income tax at sasalin natin, wala naman pong problema. Kaya binibigyan ko rin po kayo ng pagkakataon ngayon. I will submit to you, Your Honor, yung statement ng trucking business. Sige po. So yun po yung aking naalalang tanong ngayon tungkol dito sa SALN. Ang importante po, meron ngang, yung una po, nung tinanong kayo, na deny nga ninyo na meron kayong lugar doon, pero lumabas din. Pero ngayon, ang malinaw, sinasabi nyo, na sa inyo talaga ito. Yun lang po. Gusto ko lang, siguro dapat din pag-aralan ninyo, ipa-reassess po ninyo uli yan, sapagkat may mga lumulutang na kwento na ito ay talagang 50 million ang halaga, 25 million, 30 million, matatawa kayo siguro. Pero baka naman may windfall na kayo dito, hindi ninyo alam. Ipa-reassess po ninyo dahil kung kayo po ay gagawa ng SALN ulit, kailangan po naka-indicate po yan. At kung kayo po ay sasagot sa ombudsman, isa po rin po yan sa itatanong sa inyo. Ngayon, ang isa pang issue na pinag-uusapan ngayon, unless ay kailangan ko rin pong itanong ito ha. Hindi po ibig sabihin ito na mali na mag-donate sa gobyerno. Hindi po. Hindi po naman mali mag-donate sa gobyerno. In fact, marami din mga government institutions, yung National Foundation, National Historical Institute, may mga benefit, no, binibigay talaga para
matulungan ang pagpapatakbo. May mga partnerships with non-government organizations. Normal lang po yon na mag-donate sa gobyerno. Kahit sa DSWD, pwede ka mag-donate kung meron nasasalanta ng bagyo. Pero maayos po may proseso ng donasyon para wala pong tanong. So for the record po, yung White House na pinag-uusapan, ano ba itong gusaling ito? Your Honor, ito po ay isang donasyon na pinagkaloob po sa Philippine National Police sa aking pong pamamagitan. Tatlong tao nakalista dito po sa absolute deed of donation na hawak ko po kayo. If I may submit it to you, Your Honor. Pero ito naman po ay isang, meron na rin po akong kopya, salamat po. Pero ito po ay isang struktura na nandun na dati, pero repair lang po, rehabilitation, tama po ba? Hindi po, Your Honor. Ito po ay isang bagong building na pinatayo sa gilid po ng lumang building. Yung naundoy, yung sinasabi ninyo, yung luma. So ito bagong-bago po ito. Bagong-bago po, yan, Your Honor. So magkano po yung ginastos dito? Ayon po dito sa deed of donation, umabot po ng mga sa akin kong pagkakaalam, Your Honor, ay sumabot po ng mga 11 million plus. 11 million, pero dito sa deed of donation, wala pong nakalagay na halaga. Tama po ba? Opo, Your donation. So nakalagay dito sa deed of donation that the building will be given to the donors to the donee as the exclusive official residence of the Chief PNP. The technical description of the property is attached in Annex A. So meron pong Annex A na kung saan nakadetalye kung ano ba yon. So alam po ba ninyo dun sa Annex A kung ilang square meters yung floor area nito? Your Honor, we will submit to you the Annex A. Salamat po, salamat po. So, ang halaga dito, 11,462,745.39. Ito po yung galing kay Police Director Puruganan. Nasulat niya sa COA, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, tatanungin ko po kayo, paano po ninyo natanggap ang donasyon na yan? Ito ba'y cash? Ito ba'y mga cheque? Paano po ba nabigay sa inyo? Ito po ay isang build and design concept po, Your Honor, na wala pong hinawakan ng Philippine National Police na pera. Sila na po ang gumawa nito, sila na po ang nagplano. At natatapos po yung proyekto, itinurn over po. So, ibig sabihin po, wala kayong control, basta lang sila na yung materials, lahat, hindi na kayo nagpo-procure. Wala na kayong procurement. Wala po, Your Honor. Ngayon, kailan po ito inumpisahan gawin? Noong 2013, Your Honor, kung hindi po ako nagkakamali, mga Mayo or May 2013. May, Ang mga turnover nation, kasi nung nagkaroon na ng mga tanong sa inyo, no, nung una po, nung nag-guest din po kayo dun sa isang news show, sinabi din po ninyo na ito naman po hindi nagkakahalagang 20 million, sinabi niyo mas mababa naman, pero sinabi ninyo na ito'y donasyon ng mga mason, tama po ba? Nababanggit po ninyo, kung hindi man sa news program na yan, may mga interview, tinatanong sa inyo, sino ba nag-donate nito? Parang meron kayong nabanggit na mason. Wala po akong nababanggit, Your Honor, na mason.
Ang alam ko lang po, nagsalita tungkol po sa Mason ng ating pong PIO. So bakit naman niya nasabi yon? Ang palagay ko po, he was just assuming dahil siya po ay parating nakikita niya po kasama ko yung mga Mason. Okay. So, siguro yung lack of information and transparency po, no? Kasi may pinapatayo dyan, pero hindi talaga nakalista sa inyong mga records kung ano ba talaga to, kung kailan ang donasyon. Kasi nga, sabi nga ninyo, turned over December 31. Donated maybe May 2013, no? Pero, ang deed of donation nyo, September 3, 2014. So bakit nagkakaroon ng reverse process ang deed of donation? Hindi po ba sa umpisa ito ibinibigay? Ano po nangyari? Parang nakikita ko po dito parang, sige, gawin na ninyo yan. Tsaka na lang natin ayusin ang papeles niyan. Kung hindi pa kayo sinulatan ng COA na hinihingi sa inyo yung mga iba't ibang bagay, mga dokumento, parang wala pa yata itong deed of donation. Ano po ba nangyari? Bakit belated ang inyong deed of donation? Yung pong donation ay inasikaso na lang po nitong mga nakalipas, Your Honor. Sa dahilan na unang sa kanila dati ay ayaw nilang magkaroon ng official. Kaya nga po pinilit po namin sila dahil nagkakaroon na po ng investigasyon patungkol po dito. Kaya nga po sinabi na namin sila na kailangan talagang mayroong donation dahil hindi po basta-basta itong nangyari dito at saka para malegalize po yung inyong ginawa sa loob po ng Camp Crame. Sino pong ayaw na maging official ito? Ayaw po nilang Sino po sila po? yung pong mga donors po dito sa... Bakit naman? Hindi ba bilang PNP chief, kung merong ayaw mga magpakilala, magdududa na kayo, hindi ba? Hindi po, personally po kakilala ko po sila. Pero ayaw po nilang lumabas sana in public na sila po ay dumagdodonor. Kaya lang po, nung dumas itong isyong ito, kinausap po sila na it is now mandatory on their part na kailangan lumutang na kayo para ma-legalize yung donation. Sir, siguro naman sa inyong hanay may mga abogado kayo, hindi po ba? Yes, Your Honor. Wala bang nagpapayo sa inyo na ang mga bagay na ganito ay inaayos sa umpisa pa lamang at hindi pwedeng, kasi na medyo napapag-usapan na, so gawin natin. Wala bang nagsabi sa inyo, wag muna tayong tumanggap? Kasi unang-una, no, kaya yung deed of donation po, protektahan ka rin nun. Dahil nga yung mga mismo magdodonate, kailangan ay dumadaan sa pagsusuri para walang vested interest. Granted, sabihin mo kilala ninyo, bakit naman ninyo pinalusot? Na mag-umpisa sila, hindi man lang ninyo inayos ang proseso, pati yung book of accounts ninyo. Your Honor, ito kaya nga po ito yung build and design concept. Dahil nung unang pagkakataon pa po na inumpisahan nila, hindi pa po namin mare-receive yung mga building na yon sa dahilan na hindi pa po tapos. So, build and design. Kumbaga sa pag is gagawin namin yun after nung yun po yung iniisip po namin gawin during that time. Hindi naman po dapat ganon. Di ba sinabi naman ninyo kaya din ninyo pinagawa kasi lumalabas na nga yung issue. Ngayon sinasabi ninyo kaya nyo pinagawa dahil yung deed of donation dahil nga nabigay na sa inyo. Ano ba talaga? Your Honor, kagaya po ng binanggit ko kanina, nung mga unang pagkakataon po na ang gusto lang po nila is magbigay sila ng magandang edifice po para po sa mga magiging chief PNPs. Ako, nandun po ako. Wala po akong question. Hindi ko sinasabing illegal ito, no? Maganda naman na may dignidad ang ating mga uniform personnel. Pero yun nga, nagkaroon ng issue kasi marami din sa ating mga kapulisan ang talagang nakakaawa din ang tinitiran. Ibang issue po yon. Bumalik po tayo dito. Okay?
tatanungin kita, yung bang mga nagbigay sa inyo, wala naman pong kontrata sa PNPD po ba? Wala po. I think meron itatanong si Senator Serge tungkol dun sa terminology ninyo. Opo, anong ibig sabihin po ng build and design? Di ba dinidesign mo muna yung isang structure before you build? Tama po, Bakit Your Honor. nauna yung build katapos magde-design? Nagkamali po ako, Your Honor, dun sa aking terminology. Design muna and build. Okay. Yung pag-offer po sa kaganda ng loob nila, nag-offer po sila na mag-build ng bahay para sa inyo doon po sa loob ng Camp Crame. May halaga ba yung offer? O sila lang mismo nagsabi, magbibil na lang kami, bahala na yung cost dyan, mamaya na natin pag-usapan. Paano nangyari ito? Wala po silang binabanggit na, ang binanggit lang po nila sa akin, Your Honor, is kami po ang gagawa. Anong gagawin? Yung Isang bahay? bagong bahay, Your Honor. At saka ano pong halaga ng, anong estimated cost po ng Wala bahay? po silang binanggit sa akin, gagawa tayo ng isang Hindi mo naman tinanong. Hindi ko po tinanong, Your Honor. Okay. Sa tansya mo lang, magkano kaya aabutan yung halaga ng bahay before the build? Wala, go ahead. Kung doghouse ang tinayo nila, tatanggapin mo. Hindi ba normal lang ito, magpapakita sila ng design, di ba? Yes, Your Honor. Okay. You never saw a design. Siguro yung rough sketch lang. I don't believe you, General. It's not the design, Your Honor. Ang sinabi nila is gagawa sila ng quarters na medyo maganda ang dating at yan po yung sinabi sa I akin. don't believe you. Normally, magpapakita yan ng rendering, yung architectural rendering. Ito po yung magiging kwan. Ilang bedrooms po ng gusto ninyo. Ganun lang yan. Di ba? Yes, Your Honor. At sa doon po sa rendering lang, makikita mo na, matatsinsya mo na kung magkano magiging halaga ng total construction. Di ba? Yes, Your Honor. Alright. Doon po sa inyong budget sa PNP, magkano yung total budget ng PNP po? It's 72 billion. 72 billion. At doon po, meron kayong, no, how much of that goes to salaries and wages? To salaries and wages, Your Honor, we have 61 billion. 51 billion. 61 billion. Your Honor. 61 billion. Wow. So, magkano pong capital outlay sa budget ninyo? 2.721,964 billion, Your Honor. Kasama na dyan sa yung pagbibili ng baril. Kasama na po lahat yun, Your Honor. Sa hospital, magkano? Capital outlay para sa hospital. None, Your Honor. None. Walang kailangan ng hospital. Kompleto na yung mga equipment doon. Marami pong pangangailangan ng hospital natin, Your Honor. Opo. Ito po para sa mga miyembro ninyo, mga kasama po ninyo sa PNP, di ba? Yes, Your Honor. Kung sila po ay wounded in field of duty, doon po dinadala sa PNP General Hospital, di ba? Yes, Your Honor. Kung nagkakasakit sila, doon po dinadala. Ngayon, yung pag-offer po sa inyo na magpapagawa ng Executive House, ito mga contractor po ito, no? 3 po sila. Yes, Your Honor.
Hindi mo na lang sinabi sa kanila kung pwede lang unahin mo na yung hospital. We have a tertiary hospital in Camp Crame, Your Honor. Alam ko, nandun ngayon yung Senate President natin. Did you not say, thank you for your kindness, would you like to spend the money in improving the hospital? Hindi ho pumasok sa isip niyo yun. Ang kanilang concentration, Your Honor, is para po para sa bahay po ng Chief PNP sa dahilan nga po na binabaha nga po noon pagka malakas po ang ulan. Napakabait napakabait nila. They're worried about the house of the PNP chief and not the health of the members of the PNP. Kaya medyo walang credibility yung rason mo eh. Now, yung pag-furnish po ng bahay, sino pong gumastos? Sino pong bumili ng muebles? Sino pong bumili ng mga kitchen appliances, ng microwave, sino pong gumastos doon? Yung iba po, Your Honor, sa amin na po yung bumili ng mga appliances, yung malilit na appliances ay sa amin po. PNP budget na. Hindi po, personal po yung iba po doon, kagaya po ng mga lutuan, naging sa amin na po nanggagaling. Personal mo? Yes, Your Honor. Bait mo talaga. Pag alis mo, i-donate mo na lang yan. Yung mga equipment. May refrigerator, may TV set. Di ba, no? Siguro may TV set doon. Meron, Your May refrigerator. Meron, Your Honor. May stove. Meron, Your Honor. May microwave. Meron, Your Honor. Oh, so, lahat po ito, magastos rin yung malalaking aabot yung budget dyan. Yung iba po doon, Your Honor, ay mga personal na nagamit namin dati na yun po yung tinransfer namin. Akala ko nabaha. Hindi pala. Hindi pa po ako ang Chief PNP, no, Your Honor, nung nabaha yung lugar na yun. Okay. So, yung lugar na yon tinaas muna yung, siguro nag-feeling pa sila, no? Yes, Your Honor. Actually, itinaas po yung flooring, tapos nagdagdag po ng feeling sa ilalim para tumaas po yung lugar. Opo. That will be all for now. Thank you, Madam Chair. Oo nga po, may mga dumarating rin po kasing mga katanungan. Meron daw tinatawag na Kiangan Hall sa Camp Crame, tama po ba? Doon po yung mga transient na mga pulis natin tumutuloy pag sila'y pumupunta sa Camp Crame. Meron po bang lugar na gano'n? Meron po, Your Honor. Pag kayo nagpupulong, gaya nga ng sinabi ni Senator Serge, marami pong mga items na kulang yung PNP, katulad nung para sa kalusugan ng ating mga pulis, na pwedeng unahin. O kaya, kung dahil dapat naman talaga may dignidad din yung tinitira ninyo, pwede naman sigurong mas maliit doon ang ginawa para sa inyo at inilaan para sa iba. So, tatanungin ko kayo uli, no?